Praise the Lord, isang mapagpalang araw po sa bawat subscribers po natin dito sa PMCC Karamuan YouTube channel. Kumusta po kayo? Maging sa mga panibago po natin mga viewers. Sa panibagong content po na ating bubulayin sa mga pagkakataong ito, samahan niyo po ako mga kaibigan at mga kasama. Sa content po na ito ay tiyak marami po tayong matututunan at dito po natin lubusang madidiscover, magkikilala ang katotohanan. Kaya sa paksa po na aking ipaglilingkod sa inyo, sa aklat po ng Mateo chapter 22 verse 29, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. To God be the glory. Kaya ang aking pong paksa na ibabahagi at ipaglilingkod sa inyo, sino ang mga nakakaalam ng katotohanan? Dahil ito ay personal na sinabi at sinalita ng Panginoon sa kanyang panahon nang siya ay narito pa sa mundo na ating kinabubuhayan. Sabi ng Panginoon sa mga relihiyoso sa kanyang panahon, sabi niya, sa Mateo 22 verse 29, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng katotohanan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Kung sa panahon ni Kristo ay maraming hindi nakakaalam sa katotohanan, lalo na sa ating panahon. Napakaraming relihiyon. Lahat halos nangangaral at nagtuturo. Ang sinasabi, ang kanilang ipinapangaral ay pawang katotohanan. Kahit hindi totoo. Pero ano sasabihin nila? Kami ang totoo, kayo ang mali. Pero ano sabi diyan ng ating Panginoong Hesukristo? Nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Ang tinutukoy dito ni Kristo yung mga Hudyo, yung mga sekta, mga relihiyon ng mga Hudyo sa kanyang panahon. Dahil yung kaharap nila at tagapagturo sa kanila na iyon na nga ang Kristo, ang katotohanan na galing sa langit, ay pawang hinahamak nila, inuusig nila. Bakit? Hindi nga nila kilala. Kaya nga ipinako nila ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Nilalait nila ang Panginoong Hesukristo. Inuusig nila. Yan ang mga Hudyo. Dahil hindi nila nakilala ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoong Hesukristo, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng katotohanan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Kasi kung mayroon mang nakakalam sa panahon ni Kristo sa katotohanan, siyempre si Kristo. Sino pa? Yung mga apostol na tinuruan niya. Yun ang mga nakaalam. Yun ang mga nakakilala na yun ang Kristo na dumating, ang Misaya. Praise the Lord. Kaya nga sila sumunod kay Kristo. Yung 12 mga apostol. Bakit? Nakilala nila ang Kristo. Dahil ang Kristo nagpakilala sa mga apostol. Nagpakilala
kay Apostol Pedro. Diba sabi ng iba sa Matthew chapter 16 verse 14, ikaw daw si Elias, ikaw daw si Jeremias, o ikaw daw ay isa sa mga propeta. Ngunit nung tanungin ng ating Panginoong Hesukristo, si Apostol Pedro, nasabi ni Apostol Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya ngayon, ang Apostol Arsenio Tiperiol, the good man of the house, almost 50 years, ipinangaral niya na si Kristo ang anak ng Diyos at tunay na Diyos na nagkatawang tao. Purihin ng Panginoon. To God be the glory. Dahil ang misyon ng mga apostol, ipagpapatuloy na sugong apostol. Hindi bula ang Kristo. Hindi bula ang anghel ang magsasagawa ng misyon, ng ligasiya ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Kaya ang ligasiya ng good man of the house, ng sugong apostol, ipagpapatuloy ng panibagong apostol. At yan ay si Apostol Jonathan Santos Periol. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya ang nakakaalam ng katotohanan, sino ang nakakaalam ng katotohanan? Apostol. Pag kayo, sa aming mga viewers, kayo napapabilang sa iglesia na walang sugong apostol, na totoong sinugo ng Diyos, tiyak, ang doktrina na iyong pinapaniwalaan, hindi buong katotohanan yan. Mga kaibigan at mga kapatid. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya hanapin natin ang katotohanan. Hanapin natin ang iglesia na may tunay na apostol, na sugo. Dahil sabi sa aklat ng 1 Corinto 12:28, at ang Diyos ay naglagay sa iglesia, una-unay apostol, ikalaway mga propeta, kaloob ng mga himala, mga pagsasalita ng iba't ibang mga wika. Praise the Lord. Wala naman sinabi nang inilagay na tagapagturo sa iglesia, sugong anghel. Si Pablo, hindi siya anghel na nagkatawang tao. Si Pablo, apostol. Sugo ng Diyos. Sila, Apostol Pedro, mga tao na inihalal bilang apostol. Sabi sa Romans chapter 1 verse 5, na sa pamamagitan niya'y tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol. Kaya yung iglesyang inihalal ay pinapangasiwaan ng apostol na inihalal at tinawag. Purihin ng Panginoon. Huwag nating ipipilit na gawing anghel ang isang tao na hindi naman anghel. Praise the Lord. Kaya, sino ang nakakaalam ng katotohanan? Apostol. Sa panahon ng 12 mga apostol, sila ang nakakilala ng katotohanan, sila ang nakakaalam. Kasama nila ang katotohanan, kasama nila ang Kristo. Praise the Lord. Pero sa ating panahon, wag nating gawing mali ang tama at yung tama wag nating gawing mali.
Ang liwanag ng kasulatan eh. Sabi sa aklat ng Lucas chapter 11 verse 49, ayon sa karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Tuloy-tuloy ang pagsusugo ng Diyos. Hindi yung lilitaw, magpapakilalang sugo, pero anghel. Yung iba naman, magpapakilalang sugo. Appointed son of God daw siya. Wala namang sinasabing appointed son of God. Ang Diyos hindi nag-a-appoint ng isang tao para gawing kahalili ni Kristo, para gawing anak ng Diyos. Kundi ang pagiging anak ng Diyos, that is adopted. Adopted by God. If you believe Jesus Christ, through the preaching of the apostle sent by the Lord, bibigyan ka ng kaloob at katungkulan bilang anak ng Diyos. Hindi ibig sabihin na magiging Kristo ka rin. Mali. Kaya mga viewers po namin, mag-isip-isip tayo. Pag kayo ay wala sa iglesia na may tunay na apostol, yung inyong reliyon, walang pagkakaiba yan sa kay Kibuloy sa reliyon ni Kibuloy. Pag ang doktrina ng inyong reliyon ay mali, ang huling wakas ng buhay nyo ng relihiyon nyo, mali din yan. Kaya mabubuwag yan, ibabagsak ng Diyos yan. Tama ito ng mga nagpapakilalang Kristo na hindi naman Kristo. Yung nagpapakilalang Diyos na hindi naman Diyos. I am the owner of the earth. Sa 8 billion daw na kaluluwa ng tao sa mundo, dadaan sa Kanya para makapasok sa langit. Ano yan? Pamumusong sa Espiritu yan. Kasalanan ni Kibuloy sa Diyos yan na walang kapatawaran. Kahit anong gawin niya ang pagsisisi, walang kapatawaran niya. Mga kaibigan at kapatid, pamumusong sa Espiritu. Magpakilala kang Kristo na hindi ka Kristo. Magpakilala kang Diyos na hindi ka Diyos. Nakawasana itong mga napaniwala ni Kibuloy. Mabuksan ang isip at puso ng mga ito. Makasampalataya sila. Isa lang ang tunay na Kristo. Hindi na muling magkakatawang Pilipino pa. Ang Kristo, mga kaibigan. And the second coming of Jesus Christ, taglay niya ang pagiging makapangyarihang Diyos. Makapangyarihan sa lahat. Alam niyo, pagdating ni Kristo sa second coming, tutunog ang mga trompeta sa langit. Ang mga patay mabubuhay. Si Kibuloy nang dumating sa Davao, ilan ang patay na binuhay? May tumunog ba na trompeta? Wala. May nabuhay ba na mga patay? Wala. Alam yan. Ano ang dumating? Huwad na Kristo. Kulto na Kristo. Kaya saan ang bagsak niya? Bilangguan. Pag namatay pa siya, ibibilanggo siya sa wala hanggang apoy ng impyerno. Pag hindi siya magpakumbaba, magsisi sa lahat ng kanyang kapusungan at katampalasanan. Kaya kayo ng mga napaniwala ni Kibuloy, mag-isip-isip kayo. Magsisi kayo, magpakumbaba kayo. Tanggapin nyo ang Kristo na aming ipinapangaral. Tunay na Kristo. Wala pa sa Davao. Andun nakaupo sa kanan ng Ama ang Kristo. At sa'y darating sa ating panahon, sa end time na ito, mga kapatid at mga kaibigan. Ang katotohanan, nasaan ang katotohanan? Sino nakakalam ng katotohanan? Ang good man of the house at ang buhay na apostol, ang successor of the good man of the house. Nasaan ito? Nasa loob ng tunay na iglesia
at ang tunay na iglesia ay ang Pentecostal Missionary Church of Christ Portwans. Purihin ang Panginoon. Ang pure na aral, mensahe na mula sa Diyos, buong katotohanan ay nasa bibig ng apostol at sila nasa loob ng tunay na iglesia. Purihin ang Panginoon. Dito ang Diyos naluluwalhati. Dito ang Diyos nadadakila. Mapaglilingkuran natin ang Diyos ng tamang direksyon, matuwid. Kaya itong church na ito, aabot ito sa pagiging sakdal, sa pagiging matuwid, sakdal sa pagiging banal. Bakit? Ang aral at doktrina, perfect, buong katotohanan, mula sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sabi ni San Pablo sa aklat ng Timoteo 2:7, ako'y itinalagang mangangaral at apostol, guro sa pananampalataya at sa katotohanan. Praise the Lord. To God be the glory. Pag inyong tanggapin ang Kristo, inyong sampalatayanan ang Kristo, yan ang buong katotohanan. Magbubunga ito sa inyong buhay ng tunay na kalayaan. You will know the truth, and the truth shall set you free. Malaya ka sa kamay ni Satanas, sa kamay ng mga bulaan. Ano pa? Malaya ka sa impyerno. Praise the Lord. We have the freedom to enter to the kingdom of heaven. Yan ang bunga ng katotohanan, ng aral na perfect na mula sa Diyos, and rebuilt sa kanyang sugong apostol and the end time, the good man of the house. Kaya gaya ng ating paksa, sino ang nakakaalam ng katotohanan sa ating panahon? Ang sugong apostol, ang sakdal na kalooban ng Diyos na tayo sumampalataya sa kanyang mga sinugo. John chapter 6 verse 28 to 29. Ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang kanyang mga sinugo. Sampalatayanan nyo na si Arsenio Perion, tunay na apostol, tunay na propeta, at ang kanyang saksisor. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya sabi, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng katotohanan. Salamat sa Diyos. Tayo nasa iglesia na siyang haligi at suhay ng katotohanan, sapagkat may buhay na apostol na itinalaga ang Diyos sa ating panahon, tagapagturo ng katotohanan. At sa mga pagkakataong ito, tanggapin ninyo ang Panginoon sa palatayanan. Magpasakop kayo sa Panginoon sa pagtuturo ng kanyang tagapagturo na guro ng Panginoon. Yan ang buhay na apostol. Praise the Lord. Nalaman natin ang katotohanan ito because of the apostle sent by the Lord. To God be the glory. Purihin ang Panginoon.